si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Buti na lang tumahimik na yung mga aso. Thank God, thank Allah, thank all the gods. Nakisama yung mga aso. Kanina ko pa gusto mag-film kaso yun nga ang ingay ng mga dogs. Ang i-review natin ngayon ay nire-request sa akin ng isang subscriber ko na laging nagko-comment. Eto na, Atoms versus Class G. Napanood ko to ng live. Eto yung dikit tong laban na to kaya gusto kong makita naman kung anong dating niya pag nasa video na. Kaya hindi ko napapahabain pa. Hindi ko napapadamihin pa ang aking mga sasabihin. Hindi ko na i-delay. Hindi ko na i-extend ang mga sasabihin ko. Start na natin. Si Class G, pinili niya ba uli si Atoms? Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat, zoning 21. Atoms. Dinig! Sa mga di nakakaalam, magkalaban dapat kami neto sa Motus kaso na-risked yung aming battle. Oo, sa Bicol nagkaroon lang ng masamang disaster kaya tong class agad kinancel. Kaso pag chat ni Enigma, bigla kong nakita versus Class G game. Sabi ko, G, nang yung machiks na manok ng henyo'y gawin kong fried chicken. Pagkat ito na yung grade, magtatapos. Ngayon, stage ka na malalaos. O drinap na muna kita sa Motus class para sa flip top stage ka na magtatapos, Class G! Pwede naman. Yung nanay talaga dun sa harap. Walang pakialam sa mga rapper Basta tatayo lang siya dyan. I'm not impressed by your performance. Dave Denver o kaya Diyos, ba't binigay mo yung pagtapa lang na leche? Basta tapak-tapakan parang cockroach pagkat sagabal ka na peste. Malamya naman daw yung Atoms. Huwag kayo sa salamin na makapal na kadepende. Tandaang mas delikado si Cyclops lalo pag nagtatanggal ng lente. Kasi kung puro kasi Cygnus nagdala, si Cygnus nagbuhat, di na ako dyan magugulat. Kung puro kasisig, ayan tuloy, dinakdakan ka ng may utak. Kasi kung puro Laging ganun yung bato sa mga tandem na malakas, no? Kagaya nung Shay Smug, laging smuggless lang daw nagdala. Pero kadalasan sa ganun, parang yung tinutukoy nilang nagdadala, siya yung mas malupit na performer. Pero yung isa na parang nagpapaka-Robin or parang support, siya yung brains behind the tandem. Siya yung siguro nasa decision making, siya yung alam mo yun, siya yung utak ng tandem. Parang ganito rin, parang di ba kung papansinin mo si Cygnus pag mag-isa siya, iba yung sulat niya kumpara sa pag magkasama sila. So feeling ko si Atoms naman yung brains ng Atoms Cygnus na tandem. Cygnus, 2x2 pares, pues lagay niyan tagilid. Kung ganyan yung putaking hinahain, di na nakakabilib. At pag tunglak, biglang umawi, malamang di yan madinig. Pagkat ang gusto ko'y patahimikin tong galing silang at isilang bibig. Pagkat puhunan ni Class, sigaw! Huwag mo nang itanggipar! Nakaka-bad trip yung boses nito, parang yung sa Malunggay, Cheese, Pandesal. Mas okay pa yung tinig ni Batas at Lisabars at imagery wagas. Samantalang to parang classroom na walang teacher kasi puro ingay lang yung naririnig sa class. Kasi kadalasan ng mga line, walang bantas, puro lang rising intonation. Ganyan kababa itong class na parang ating education. Panay sigaw sa delivery. Ano ka mga anak? Pues pagtapos niyan, Panay sigaw sa delivery. Ano ka, manganganak? pues pagtapos niyan, di ka naaaray. Kasi after mag-bleed, maternal death, alam nyo kung sino yung tigasilang, siya yung mamamatay. Nagpapagod kami kasusulat ng punches, kala mo sigaw na yung magpapa-knockout! Kaya anong G-class? Baka G-cash, kasi puro cash out! Anong G-class? Baka G-cash kasi puro cash out. Cash out. Puro kasigaw. Galing! Motus! Yung link nasa comment section.
No need to gamble, patay tong idol. Gamit ko rifle, bagsak niya'y tagilid. Para di na makabosi sa timik at di na madinig kasintay sa liig na parang Charlie Kirk. Kaya, Glenn Gipilano Galicia, San Mandalhin entablado panis ka. Sa pakinsaksakin ratratin ngayon men sinong mas delikado sa dista. Kaya anong vaccine dose? Try natin sa vaccine boss para malaman ng punches kung kanino ang the best. Itong may triple G na initial, ma-GGG nitong CA. Canelo Alvarez. Ah! Tain na, Triple G versus Canelo. Alam ko, nagkaroon sila ng trilogy, 3 laban. Si Canelo ang nagwagi ata sa pangatlong laban. Napaka-solid, napakadikit. Dahil ata doon, nag-retire na si Triple G. Si Gennady Golovkin. Yun na ata yung last fight niya kay Canelo dahil feeling niya unfair yung resulta. Yun ata yun. Pinakita ko lang na ako'y hindi nasindak. Sa atin ako yung mas matindi maging champ. Unang round pa lang, pinaulan na agad ang mga hard-hitting punches. Parang Pereira kay Ang. Kasalanan ko rin na agad ang mga hard-hitting sindak. Sa atin ako yung mas matindi maging champ. Unang round pa lang, pinaulan na agad ang mga hard-hitting punches. Parang Pereira kay Ang. Kasalanan Inang yung Pereira versus Ankalaev. Kasi di ba yung unang laban, medyo moving forward si Ankalaev tas moving backwards naman si Pereira dahil feeling ko takot siya sa takedown threat. Tapos, yun nga, napuntos-puntusan siya, hindi siya makaporma masyado dahil nga moving backwards si Pereira tas parang nag-aalangan siya dahil iniisip niya iti-takedown siya. Kaya hindi niya mapakawalan yung striking niya. Kaya decision talo siya, di ba? Tas nung rematch, putang ino! Nanonood kami sa shop ng tropa ko, ang laki ng screen, tas live. Pagsimula pa lang, nilapitan agad ni Pereira, tas binugbog agad, tuwan-tuwa kami, grabe yung adrenaline na naramdaman namin, parang sobrang ingay namin sa shop nung moment na yun. Solid na reference yun. Purihin ko bakit aking name nasa bottom line ngayon nagbabalik tong tiga motos die. Mag-aasik sa'yo lang focus by. Matlagin ka na, ratratin lang sa machine na naka-auto fire. At last, pinaunan ako na ng bala yung class. Ito ay parang massacre doon sa Columbine. Time! Last ng round ni Atoms. Yo! 2024 Nagka-2 for 2 tournament, tama? Tara muna't ating balikan. Si Boss Arik nagchat sa Team Bicol. Kasali kayo sa bracket, galingan. Nung nabasa ni Atoms 2 minuto sa Iran tapos may kapares, nahibang. Palibhasa sanay na mag-champion sa 2 minutes challenge parisan. Iba yun, boss. Pero kamusta, Atoms? Numulobo pare. Kaya hindi ako believe sa pagiging champion nito kasi may panlolokong nangyari. Sila yung todo abante hanggang yung trono nadali. Paano yung laban 2 for 2 tapos may trosong kasali? Lugi! Talagang walang makakabakbak. Isang payat tsaka isang mataba na pandak. Yung duo nyo ni Cygnus parang marksman na tank. Pero sa totoo, Medyo iba yung approach ni Class G dito kumpara sa usual na performance niya, di ba? Yun nga, kagaya nung sabi ni Atom, sigaw daw ng sigaw. Pero dito parang tinry niyang baliin yun. Lalo na sa intro, parang nagsa-start lang siya with jokes, which is good naman. lang, si Cygnus lang naman talaga yung nagdala. O yung siglang sigla habang tong sigago tamad magtrabaho. Sinisigundahan lang yung plano. Buti na lang may sig na masigasig kaya nasigurado yung panalo. Kasi noon, hindi yan nagcha-champion sa mga sikat na liga kahit ang layo na ng binagtas. Aba, move it! Atoms, matuto ka ding pumaspas tanga. Kaya nga binigyan ka na ng ka-joyride na likas magdala kasi wala kang mag-grab pag mag-isa ka lang kaya inangkas ka na! Tangina ka! Ano yun motorcycle rider bars. Move it, joyride, angkas, grab ata. Grab, binanggit niya ba yung grab? Pag mag-isa ka lang kaya inangkas ka na! Angkas. Tangina ka!
Alam mo kung bakit wala akong panalo sa one-on-one? Paano di ka naman maunawaan? Alam niyo kung anong standing nito? Pinakamaraming wordplay na binitawan. Tanginasan mo ba kasi yan natututunan? Napakawak tsaka banu niyan. Kung merong wordplay mongoloid, ito puro cut. Tarantaduhan! Kasi sample na mga linya nito. Ngayong Avril Lavigne ni Supremo makikita. Putang ina mo, ang lasang tama mo. Ayoko pa naman na sana naman line mark kasi baka mapuno na naman ng mga hatred. Pero Atoms, why do you have to go and make things so complicated? Avril Lavigne tapos Make Things Complicated. Kanta niya ata yun. Nag-iipon lang kasi yan ng mga wordplay tapos binubuo ng... Si Avril Lavigne pala yung artist na kumbaga parang si Abra. Simula nung nagsimula siya sa Flip Top hanggang ngayon, same pa rin yung itsura. Para silang vampire. Hindi tumatanda. Random mga reference, mga elements, mga chemical reaction. Kaso sulat ko tatabon dyan sa mga ginugay mo maghapon kasi yung dala ko mas sa mga bagay na kinokompose ng atoms. Tangina lahat ng tore rekta, wala munang pasensya. Pupunuin kita ng benda hanggang mawala sa eksistensya. Pupulbusin kita na halos wala silang makikitang ebidensya. Hanggang yung gagawin ko sa atoms di na mapapaliwanag pa ng siyensya. Tayo na si Cygnus, ginagaya si Invictus. Mas maganda yung ano ni Class G dito, no? Mas balanced. Pero feeling ko nangangapa pa rin siya sa bagong approach na to. Kasi medyo hindi pa ganun kaswabe yung transition niya papuntang aggressive. May mga nakikita akong ganun lagi na, kuya si Katana. Di ba? Pag from comedy to aggression, sobrang swabe. Eto medyo hindi pa ganun pero gumagana yung jokes niya. Tapos pag nagiging aggressive na siya, tumatama din yung mga punchline niya. Malamang mas Sa transition lang, parang halatang halata na, oy, magiging aggressive na ako. marami dyan ang sasang-ayon. Si Creeply, puro pag nanakaw, mga ibang video nire-reaction. Ouch! Ouch! Puro pag nanakaw. Si Topper, puro parody nung huling laban nila nung ahon. Ngayon gayahin mo style nilang seta na puro wordplay. Patunayan mong hindi origin, mga oragon. Tay. Ano yung round 1, dikit yun, dikit. Ang hirap i-judge. Parang mas may natripan ako kay Atoms. Pero kayo, paano nyo i-judge yung first round? Mas may natripan akong punchlines kay Atoms dahil nga UFC, boxing, tas yung cash out, tas Columbine. Kay Class G naman, may mga reference siya na hindi ko ganun kagets. Kunyari yung ML bars. So hindi ko siya alam paano ko pupuntusan. Para sa akin, dikit lang dahil may maganda rin pinakita si Class G. Tas may line marking siya. Tas yun nga, parang mas naging well-rounded siya. Saan ko daw natutunan yung wordplay? Hindi pa ba obvious? Motus. Paalala ko lang, class, ikaw yung pinakaunang kampiyon ng Motus. Pwes, papaulanan ko ng wordplay hanggang yung tenga niya marindi. Oo, mataba ako, mabigat kasi yung punches, kaya kita nyo, magaang pisngi. Mabigat, magaan. Wait. Magaan, mabigat, weight. Na Gino, magaan, mabigat, G, gramo, kilo. Kilo? Round 2 game! Tanda ko nung bata ko, panya ko. Di ko lubos maisip na balang araw makakalaban pala kita, hamtaro. Tangina kasing pisngi yan, pang lesbian yung kurtihan. Ipapaalala ko lang, hindi ka rapper, vlogger ka, Boss Liam. Paano ko mabubuntis yung asawa ko? Ito ang buya ko. Tagag. Di kita dyan tatantan. Ano no? Parang yung line marking,
Hindi na siya masyadong sinusuper announce. Nirerekta na punchline. Paano ko mabubuntis yung girlfriend ko kung tomboy ako? Yung dating approach, sabi niya nung laban niya kay ganyan. Di ba? Pag nagla-line marking usually ganun. Ngayon, hindi na. Parang nag-upgrade na rin yung style ng line marking. Ang problema lang sa ganun, para sa mga hindi super nakasubaybay sa mga laban ni Class G, di nila magigets yun. Alam mo ba, Class, pag magkasama kayo ni Jeline, sa'yo ko mas nagagandahan. Sa sobrang puti niya, kinuha siya sa isang soap opera. Tang-ina, malandi ka. Malaman-laman ko yung role na binigay pala kay Repa, maging labandera. Kanina ko pa siya sinasabon. Yan ang di niya nakita. Kaya anong Glenn? Baka Glenda. What a brilliant idea. Kasi yung aggression niya hindi suit sa swag niyong di niya ma-explain. Ito na yata yung sinasabi sa Facebook na isang performative male. Bading ang puta! Nung nakaraan pumunta to ng Baguio. Ang ina mo ka. At sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Meron pa Tangin na may ribulto ng burat sa Baguio? Bakit? pik siya. Meron pa dyan mga copy. Pwede niyong kunin. Fact check, fact. Tangin na may namimigay oh. Tignan niyo yung account kung verified na siya yan. Dito AI sa ribulto ng burat, nagpapik siya. Ang lamig-lamig sa Bagyong puki ng ina mo ka, in-hit ka. Galing. Yan ito eh. At diba sip-sip ka kay M-Site? Kay Sur ka din kumukuha ng insight? Di mo ba sinakyan tong ribulto ng burat? Total sanay ka man day ride. Para daw panalo ay shoot. Pinulot ni Arik, i-check talaga tang. Ina mo nagpa-picture ka sa burat Sur, dadayo kay Sur nang siya'y mag-dominate on stage. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio para kay Sur, ano kanya, strawberry shortcake? Pues, wala akong pake kung mag-ambagan kayo ulo, lalaban ako sa bakbakan na to. Kasi kung pinapatakbo ka man ng Sur class, ako na bahala magpagapang sa'yo. Wala naman akong problema kay Sur. Katunayan, idol ko pa nga yan since high school. Pero kung gustong ibawi nung henyo yung manok niya sa taga Bicol din, Cam Sur. Kasi kahit magpatulong ka sa iyong Magaling to, marunong. Cam Sur. Maraming magaling magsulat, hindi nila mapalanding. Ito, yung sulat niya, kaya niyang palanding at kaya niya ipaintindi kung ano yung wordplay niya nang hindi ino-over-explain. Pero kung gustong ibawi nung henyo yung manok niya sa taga Bicol din, Cam Sur. Kasi kahit magpatulong ka sa iyong mentor, you're not able to gain score. Para sa bars, pumupunta ka ng Baguio, samantalang Baguio yung pumupunta sa amin, magkaiba tayo, mag-brainstorm. Ang lakas ng round 2 ni Atoms Wala ka na ditong mabubilog. Di na makakascore sa akin ng baklang to. Kasi kahit anong pasikot-sikot, sa kamarin ni Sur pa rin yung bagsak mo. Bading! Kaya pala may... yan, ang gulo na ng kasarian ni Class G, no? Kadalasan tinatawag na tomboy, ngayon naman tinatawag na bading. Putang ina. Sa name niyang Class G. Yaks, that's fucking nasty. Sinibak-sibak lang to sa Baguio, nagbistula kang puno ng pine tree. Ano Glenn, you wanna try me? Nang mabihid, itong almighty. Pagkat ulo niya yung gagawin kong pendant sa aking chain na parang suot ko iyong ID. Isa-isahin, lahat isusunod, uubusin ko buong tray bumot. Pagtsatsap-tsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw ng mga igorot. In the zone na si Atoms. Kung mapapansin nyo, ang gaganda na ng ang ganda na ng performance niya. Tapos, kumbaga, swabing-swabe na. Wala nang konting, alam mo yun, konting mga errors. Talagang swabing-swabe na. Diyan ko makikitang in the zone na dahil nagre-react na sa kanya yung fans. Ramdam na ramdam niya na yung sarili niya. Sa aking chain na parang suot ko iyong ID. Isa-isahin, lahat isusunod, uubusin ko buong tray bumot.
Pagtsatsatsapin yung mga braso parang mga nagsasayaw ng mga igorot. Di pa tapos? Kalma. Wawakwakin yung tiyan yung organ lahit mailabas para maging interesting kanyang intestine natin pang nilaslas. Kada interval, kita nyo internals at walang sawang pagtalsik ng bloods. Sunin yung naging laboratorio at nasaksiyahan yung tamang pag-dissect sa class. At last na, naging messy yung sahig ng maikalat ko yung bloods niya. Gusto ko lang iparating ganito mag-horror core ng malagim kaya pakiligpit na nga yan pla, Redel. Ang ganda ng round 2 ni Atoms from start to finish. From start yung motus, kilo, yung weight, magaan, mabigat. Ang ganda ng simula niya, yung gitna, tapos yung ender niya na parang in-expect nating lahat na plasma, tapos biglang Plaridel pala. Ang galing nito. Yan pla, Redel. Tangina, dinamay pa yung mga igorot. Aba, gago ka, Chong. Gayang-gaya yung chop-chop ng mga igorot. Paano trabaho mo yun? Pero bali-balita. Nagkakamabutihan na sila ni Platito, yung dating hinipuan niya sa hita. Madalas na silang nagiinom, madalas na din silang magkita. Nilalasing niya yun palagi hanggang mawala sa kanyang diwa. Kasi pag basag na yung Platito, dun lang siya nakakatikim ng hiwa. Oh, sana all! Kaya palakpakan naman natin si Atom, siyempre. Maganda sa intro ni Class G dito, hindi siya nagpauga sa round 2 ni Atoms. Fucking dogs, man. Lipat na ako ng bahay. Kaya kayo ng manood para makalipat na ako ng bahay. Kasi nangyari na yung motibo nitong dati lang na nanghihipo. Alam niyo yung laro sa perya? Yung maghahagis ka ng piso? Wala yung pinagkaiba sa ginawang diskarte nito kasi ginamitan pa ng pera, mauwi lang yung Platito. Diyos mio! Walang-wala ka na bang choice? Tigang na ba yan, Toy? Kaya pinagtyagaan mo yung masebo na Platito, makaranas lang ng joy. Ay! Motos! Yo. Pero mabait naman niya si Atoms. Meron lang talagang ugali na badang. Kung tutusin, nung pumunta kami sa Bicol naumay kami sa mga pagkain katakam. Biruin nyo, pagkasaing ng kanin malamang meron na namang laing sa kalan, tapos kinabukasan, kinagabihan, putang kinagabi na naman! Putang na, dahon na tinatay ko nun eh. Sinong di mababad trip? Yung pakikisama nyo ang pangit. Putang na yung midnight snack namin nun, titingala ka lang sa langit. Ginutom ako. Kaya sa hamon na to, bilang gante, ako naman yung hindi magpapalamon sa'yo. Game? Sabi niya kanina, sa Motos pa dapat gaganapin yung laban na to. Kaso nung 10 days nilang biglang tumagas, pinakancel yung laban namin, lakas ng amat. Anong kayo manong bagyo? Kasi lalaya na daw yung kuya niya sa pagkakulong na dinadanas. Anong pakialam namin doon? Kaso kinasa ulit ni Boss Arik yung laban na to, masyado kayatang minamalas. Kung noon naligtas to, nang nakakulong, pwes ngayon wala kang takas, yung estilo ko mas pinatalas. Huwag mo nang subukan manlaban, kaliwat kanan yung suntok tapos pinagtatadyakan. Kung may lalaya nga lang na isang tao yung trabaho, di niya na nagawa na gampanan, ano pa kaya ngayong ang dami kong pinapakawalan? Woo! Tangin na di na ito makaka-eskapo. Hindi talaga nabibilib si nanay na naka-stripe mo. Tain na mahina yung mga wordplay nyo. I'm not impressed by your performance, kids.
patay to sa aming duelo. Round 2 pa lang, may nanalo na, wala nang mahabang argumento. Pero palaisipan kung bakit yung kuya niyang nakulong laman ng berso, paano baliwala tung kainkwentro, kaya pinatay lang gamit tugmang preso. Looney bars. Nireview nyo nililuna yung battery ko ah. Rest naman kayong tanga. Joke lang, pagaling ka idol. Oo. Kaso di mo yun kinalakas. Kahit alam kong marami kang natutunan dun sa ginawa niyong palabas kasi may kaya pa akong ilabas. Tipong itaas pa yung antas na kahit kasama mo yung aral na mag-review, di ka pa rin aangat sa class. Kasi mamaltrato ng mga gago, yun yung nakalatag ko na plano. Pero kung dismayado, kasi diskumpiyado ka sa boto ng hurado, total ka-close mo naman yung tao, pa-review ka mo para klaro. Para maunawaan mo pa lalo kung paano ka natalo. Break it down. Dito parang mas malinaw na mas malakas yung second round ni Atoms. Pero malakas pa rin si Class G. Mas, kumbaga, sabihin natin crowd control or talagang mas pasok lang talaga yung mga punchlines ni Atoms. Pero feeling ko ganun eh. Paano daw natalo? 2-0 nga ang putang ina. O ito, para 3 talaga. Pukin ang ina mo ka. Platito lang naman yung malakas mong ano eh. Linya eh. Alam May mo, props. dito, babanggitin mo yan dito. Kaya meron akong hinanda. Yung ebidensya galing pa sa kanya mismo. Yung galing yung post sa kanya. At ang sabi niya dito, I just wanna clear up some false rumors. With my friends, Atoms has never disrespected me in any way. Stop asking me. O ano, nasyak ka? Kanyang bitaw, puro platito, ayan tuloy, basag siya. Oo, tangina mo ka. Mali ka ng inasar mo, Glenn. Yan ang itatak mo, men. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa may screenshot na kayang ipatarpulin. Rebat na may tarpaulin. Tangina, bago yun ah. May ebidensya. Pinagmamayabang niya kay Rap yan. 4 na taon lang daw yung ginugol niya bago makapasok dito. Ang wak pala niyang gago. Oo nga, kinailangan ko lang ng 2 taon dito pag ganap nagkampiyon, di ba sampal yan sa mukha mo? Feeling ko kasi nung panahon nila mas madaling makapasok eh. Kumbaga hindi na nga nagpa-process of elimination eh na magpi-freestyle ka eh. Kumbaga may motus na, may iba't ibang liga na. Ngayon tinitignan ni Arik kung ready na yung skills mo, sige 1 minute. Hindi ka na niya ipapa freestyle na process of eliminations, tinanggal na yon, which is better kasi hindi naman nasusukat sa freestyle ability yung rap battle ability ng tao. Parang kunya si J Skills, 'di ba? Hindi siya magaling sa battle, 'di ba? Freestyler siya, magaling siya mag-freestyle pero hindi siya parang pang-battle talaga. Maraming ganun eh. Meron din magaling sa freestyle, magaling sa battle. Pero yeah, mas finocus ni Arik yung kumbaga kung magagaling na kayo sa battle rap sa inyong liga, bibigyan ko na kayo ng slot kagad sa 1 minutes. Ngayon, kung okay performance nyo sa 1 minutes, bibigyan pa ulit ng ano. Parang ganun na yung era nila. Hindi na kailangan mag-process of elimination, which is kaya mas napapadali yung pagpasok sa flip top. Ano sabi niya? Wala pa daw akong panalo sa 1-on-1. Bakit? Diba champion ka sa motos? Champion ako sa flip top. Ilang beses na ako nag-champion sa with beat at nag-champion sa beat bat. Pwede mo ako i-fact check? Diyan sa pagsisinungaling. Sa sobrang dami ko ng crown, kaya salamat Nico Manning. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat Nico Manning. Sobrang Oh, dami ko ng shit! crown, kaya salamat Fake Nico choke, Manning. fake choke. Wait lang, putang ina kasi na ito ni Platito eh. Sobrang dami ko ng crown, kaya salamat Nico Manning. At nireview nga namin ni Looney, nag-break it down yung linya niya. Kaso literal na wala kaming masabi. Kasi ang titipid mag-bars. Isipin mo ha, kasama ko na yung aral pero parang ayaw niyang makinig ng class. Kasi isipin nyo ha, yung linya na ibang klase ako, ginamit pa ni Looney, ginamit pa ni
Kiluwa, ginamit pa ni Class G, tapos nung pinuna siya sa comment section, galit na galit siya. Baka si jowa mong si Jeline yung ibang klase kasi gamit na gamit na. Kaya kay 30 ka bumagsak, talagang body bag ka pre. At kaya ka nag-short doon sa slack, masyadong kaki ka kasi. Talo ka dapat kay rap yan. Ikaw talaga dapat dun yung nadali parts. Oo, yun ay naging cooking show sa class na parang culinary arts. Yan bandila mo, pag hinila ko, titigil ka na? Pues, sa atin, ikaw ang maaawit dito, G. Pakitaas ng kanang kamay, sakali. Pakilagay sa kaliwang dibdib. Pagkat ito na yung ating victory o mapapatapik ka sa dibdib kasi sobrang classic neto, G. Kita nyo standing ovation yung linya ko sa class na parang flag ceremony. Parang beat lang at tuse, di lang basta pang katuwaan. Kita nyo yung setup pero class pero pang punch, pang bulagaan. Kasi, kala nyo sa flow, ako'y pagod na. Keto pa yung nag-blow ngayong sabog ka. Di kita titigilan, paggigigilan, magkalasog-lasog ka. Kita nyo ngayon, laos-laos na. Eto ngayon, natasabog ka. Kahit nagamit diploma o kahit diploma class, magtatapos ka. Ano, hindi kaya yun. Kaya si Down syndrome na patikom. Gawin mo na lang kasing sign language yung bars. Kasi para lang naman sa akin tong special education, kita nyo walang sinabi yung class. O kaya, ako na yung karma. Laki ng damage nung maikling choke niya sa round niya, no? Parang hindi niya na nabawi. Ang hirap na bawiin. Itong champion, bulagta pagtapos kong pagbabarili ng Magnum. O puro pagkitil lang gagawin ko sa class. Parang assassination classroom. O ulit niya iiwan kung laslas, wala ng hangin. Mga bintit kamay tagpas, kawawa kamin. Putol-putol kang lalabas, patayan sakin. Ganyan pagpasaway sa class, sanay magkating. Tinanggal ko muna yung mga parody para di na basic. Bumalik ako sa aking hilig, kaya tong tigamotos baklas. O inalis ko muna yung mga gimmick, ganun ako nag-focus sa class. Pinakita ko lang na di tayo magkaantas sa punches at angle ko plakdatsong. Kaya itong binigay mo sa akin ay baklas, ito ibang caliber ng atoms. Naridim ko na rin sarili sa wakas. Pinakita ba't deserve ko yung title ko na champion. At dahil tapos na ako sa class, handa na ako mag-take ng master ko sa ahon. Sayang yung round 3 niya. Putang ina. Tunay yan, pre. AI to, ulo! Ito. Oh, may credit ba yan? Parang yung sulat mo yan sa motos eh, inedit mo lang. Ito, nandami pa ng girlfriend. Sa babae, walang respeto tong si Iho. Eh, dun palang pinatunayan mo nang hinipuan mo talaga si Platito. Pero round 3 na. Gaya na nakita nyo. Dito na siya madalas mag-choke, tsaka hingalin. Yung performance, alangan. Bakit kaya ganun, no? Tangina, kung natapos niya yun, feeling ko panalo na siya eh. Yung mga sulat at gawain, di magawa na sariwain. Pero dahil dinurog na kita nung round 1 at round... Hindi, sa yung round 1. At dahil hindi ka naman iba sa akin, bibigyan pa kita ng isang round na kailangan mong alalahanin, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan sa dalas mong makalimot, yo, kaya kapit! Kahit di ka na dapat pinaghahandaan, may dala akong bolo diretso sa yung ulo hanggang makita laman. Pag wala ng taklob, labas na yung utak, di ko pa rin tatantanan. Ako nang bahalang humugot ng mga bagay na di mo natatandaan. Tanginang yan. Pero alam ko nahihiya na yan. Kasi halos lahat ng battle niya madumi. Kaya ang ginawa, yung mga hindi niya na-spit, ni-recycle, sinube. Tapos nung laban niya kay Sikreto, binanat sa huli. Kaya kahit papano awa ng Diyos, nakalimutan niya uli, gago. Tanga. Napanood niyo yun? Dinamay niya doon yung mga Muslim, tanginan to, pasmado bibig. Nakakabilib. Hindi takot na mapugutan kasi wala siyang liig. Tangina, sinabihan ba naman na nagbebenta daw sa bangketa habang may mga kasama na supling? Eh kung tutusin, guys, wala namang masama sa mga hassle ng Muslim, tama? Ang masama, yung puro harap battle tapos hindi ka pa supreme. At yung nagbebenta pa ng tempered glass, yun pa yung binasag ka on screen. Ha? Galit na ako. Galit na ako. O iniwanang lambitin.
Basag mga ngipin. Wala kang magandang pinakita, Atoms, kahit hindi mo aminin. Habang kung usapan ay sikreto, wala nang dapat sapitin. Ay putang ina mo! Tanga. Habang, yun. Shit, meron din siya. Oh, hindi ako nag-choco na bitin. Sikreto nga, di ba? Malamang bawal sabihin. Kala ko totoo. Yo! Ang pag-usapan nilang natin, yung pagiging online battler mo, oo, yung labanan nyo na long range. Laban na long range. I-video mo lang yung sarili mo, tapos i-upload ng liga sa homepage. Puta, pwede pala yun. Nung napanood ko galit na galit sa harap ng camera, feeling nasa totoong stage. Nirecord mo pa talaga nirecord mo pa talaga sa loob ng kotse, puta, akala ko road rage. Tapos sasabay ka ngayon sa mga current sa pataasan na voltage, malamang umuwi to na umaaray. Magaling ka lang sa video battle kasi pwedeng ulitin pag sumasablay. Battle MC na kapag may signal, sa online lang sumasabay. Habang ako hitman, kapag may signal, sa kali to pumapatay. Oo, noon pa man, magkaiba na tayo ng nilalapagan, kaya di mo ko malalamangan. Yung apoy ko, baga pa lang, di ko kasi pinatay pa yan. Yung apoy mo, yan na yan, di mo na yan malalakasan. Hanggang dyan ka na lang. Ang aking pinapaalam, dito sa pinagtatanghalan, ako pinapalakas, ikaw pinagtsatsagaan. Real talk. Kumbaga na-boost yung confidence ni Class G dahil choke na ng round 3 si Atoms eh. Mas konting push niya na lang, panalo na Sabi siya. yan ni boss sa isang podcast, naduda siya noon na maglaro yan. Ba't niya pa nga naman tutututukan, wala din naman patutunguhan. Diba? Huling pasiklab mo na dapat yung sa 1 minutes, doon ka na dapat matutuluyan. Pasalamat ka na lang, nagka-2 for 2, di na dapat yun magagatungan. Ngayon naman, nanghihinayang siya sa nagawang legasiya ng tambalang Cygnus tsaka Atom. Kaya kahit laging wak pinapakita, pilit niya pa rin kayo na binabangon. Eh di kasalanan mo pala lahat, boss! Kakahit-hit mo yan ng mumurahin eh, kaya yung utak mo na lason, pes meron akong baon. Isang kahang yosi, boss, Malboro yan para di ka na nagtsatsaga sa champion! Kailan mo yung mga ganong last moment? Putang ina, pinaasa ko lang, kayo naman eh. Yo, sana na-enjoy nyo yan, man. Thank you. Pinakasa lang. Tangina, ang sakit nun para kay Atoms. Tangina, parang na round 3 ka ni Saint Ice, boy. Pinakasa ka lang. Ouch. Tangina mo. Ang malas kung kailan ang galing ni Atoms. Nasira yung 3rd round niya, putang ina. Sonic 21, Atoms vs Class G. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang bota ng urado, 4-1. Magigay para kay Class G. Yo, gusto ko lang magpasalamat kaya kung hindi kayo naasahan yun. Shoutout sa Black Manila, sa Hypebeat, men. Sa Real Jokes is. Hindi ko na tatapusin pa yung mga shoutout dahil ako'y pupunta pa ng school. Labas na nga pala yung Money Power Respect. Supportahan nyo yan, stream nyo sa Spotify, malaking tulong yan sa akin. Like nyo tong video dahil yan yung magpapaandar sa channel natin. At kung gusto nyo maging member, join my membership. Tapos meron din akong merch, pwede nyo supportahan yan. Kung meron kayong mga battle na gustong ipa-review, comment nyo yan. At ano pa ba? Yun, may music ako ngayong February. Nagdadalawang isip ako kung ilalabas ko ng February 14 sakto dahil sobrang daming artist na maglalabas ng February 14. I don't know kung tama ba na maglabas ako ng February 14 din, pero maglalabas ako ng February. At kung umabot ka pa sa parte ng video na to, maraming salamat. At palagi niyong tatandaan, I love you all.